Hello mga kachika, kamusta na kayo? Nagbabalik po si Jingle Chika, si Chika Jing. So, the last topic po ay tungkol sa mga coworker friends. So, ito naman ngayon ay tungkol sa mga middle friend. Kumbaga, meron tayong middle child, meron tayong mediator. Ito yung pumapagitna sa, for example, yung tatlo kayong magkakaibigan. Siya yung nasa gitna. Siya yung nakikinig sa inyo pareho. Kumbaga, kung meron kayong alitan o sila may alitan, siya yung pinagsasabihan ng lahat. Kumbaga, siya yung parang middle child, middle friend, parang ganon. So, ang papel niya, kasi meron akong kakilala na may ganyang kahit naman ako may experience din. Kaya lang yung sa akin hindi naman pwede rin kaibigan, hindi naman close na kaibigan kasi iba-iba ang klase ng kaibigan. So, kumbaga, paano mo i-handle yun kung ikaw yung nasa gitna? Halimbawa, sinasabi ni number 1 na kaibigan, ganito si ganyan. Parang nahihirapan ako sa kanya, ganito. So, magsasabi din sa'yo si number 3, ikaw nga si number 2, magsasabi sa'yo si number 3, ganito. Paano mo siya i-absorb, paano mo siya i-handle, di ba? Napakahirap. Kasi, nagdaan ako dyan sa ganyang sitwasyon. Although, hindi naman malalim ang pagiging magkaibigan namin, pero sabi ko nga sa asawa ko, paano ko i-handle to kung ano-ano yung sinasabi niya sa akin tungkol dun sa isa, bago yung isa naman kung ano yung sinasabi sa akin tungkol dun sa isa. Bago ako, yung comment ko, ang hirap. Kasi pareho mo silang kakilala, pareho mo silang kaibigan. So, hindi ko alam kung paano ang gagawin sa ganung sitwasyon. Ang ginagawa ko na lang, pakinggan sila. Pakinggan sila, hindi ako magko-comment, hindi ako magko-comment about sa sinabi niya, hindi ako mag-judge kung ano yung sinabi niya tungkol din sa isa. Pero, ang pwede kong sabihin, kasi iba-ibang sitwasyon yan kumbaga, magkakaibigan kayo, medyo may alitan yung dalawa, ikaw nasa gitna, so ikaw siguro mag-aayos. Pero yung sitwasyon ko naman, hindi naman sila magkakagalit, pero may sinasabi rin sila sa isa't isa, pero hindi sila magkakagalit. Alam mo yon, parang plastikan ba, pagkaharap ang okay, pagtalikod may sasabihin, parang ganun ba. Pero kung talaga kayong magkakaibigan at may alitan yung dalawa, ikaw siguro, ikaw ang mag-aayos, ikaw ang kailangan pumagitna, pakalmahin kung ano yung sitwasyon. 'Di ba? So, kung ano yung sinabi ng isa, wag mong i-judge. Hindi ko masinasabing gawin mo, pero ulang opinion ko lang to. Hindi ko i-judge. Makikinig ako. Ganon din yung isa. Pareho mo silang kakilala, kaya alam mo kung ano yung gagawin sa kanila. So, makinig ka lang kung anong mga sinasabi nila. At isang beses, isang araw, kausapin mo sila na magharap at kung talagang sabi ko nga sa unang episode ko, pag ayaw na. Kahit magkaibigan pa yan. Kahit ano pa kayo, magkaibigan pa kayo, pag ayaw na ng isa, ayaw na. Wag mong pilitin, di ba? So, pero sa parte ng pagiging magkaibigan, bigyan mo ng chance. Kumbaga, bigyan mo ng chance na makapag-usap sila. Pero pag sinabing ayoko na makapag-usap, yun, wag. Kumbaga, diba? So, guys, ewan ko kung nagets nyo yung sinasabi ko, kung ikaw yung nasa gitna ng mga pagiging magkaibigan nyo, 3 kayo o 4 man kayo, pero ikaw lagi ang nakakarinig ng lahat ng mga pinagsasabi nila. Sa'yo lagi pumupunta
Di ba may ganong sitwasyon? Yung isang kaibigan na lagi siya ang daingan, lagi siya ang pinupuntahan sa isang grupo, di ba? Merong ganon. Siguro, ewan ko kung na-experience niyo yun. Pero ako, na-experience ko rin yun na hindi ko naman sila talagang kaibigan. Pero naririnig ko yung mga sinasabi nila tungkol sa isa't isa. So, ang akin lang, nakikinig lang ako. Hindi ako nakikisawsaw. Di ba? Mahirap na yung makisawsaw. So, kaya kung ikaw ang nasa gitna, makinig ka lang, pakinggan mo sila pareho, wag kang magja-judge, at the same time, alamin mo yung pinaka-punot dulo, at kausapin mo sila kung pwede pa silang mag-usap. Pero pag ayaw na, tandaan mo, wag ipilit ang sarili. Yun lang guys, sa susunod na topic, ibang klase namang kaibigan ang pag-uusapan natin. So, I hope subaybayan nyo itong aking channel. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan kahit anong bagay. Pwede rin mag-comment o mag-like o pwede rin yung i-share. Si Chika Jing, magbabalik po sa susunod na, siguro next, every Thursday, parang ganon. Salamat po kung nasan man kayo sa ibang panig ng mundo. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, at mabuhay po tayo.